Ito mga kapatid, gusto kong i-share sa anak ko. O paano bang, parang maging ano niya, maging something to dream about. Yung unang-una, you have the capacity na alagaan yung mga anak mo. You have the capacity. So, mapagmahal ka, patient ka, malakas yung katawan mo, marami kang pera to provide, protect, and hulmahin mo ng mabuti yung mga anak. At makapag-anak sana siya ng marami. Kasi ako, uh, nakapag-anak lang ako nung medyo di pa nga rin ako solve sa sitwasyon ko ngayon, pero mas kaya siguro compared sa before. Ibig sabihin yung maturity ko, yung finances ko medyo mas okay kaysa dun sa noon, no? Um, sa pag-aanak kasi, kailangan kaya mong bumuhay at kaya mong mag-guide. Yun ang gusto kong maano ng anak ko balang araw. Sana kung pahintulutan ng Diyos, mabigyan ako ng maraming apo. Iba kasi yung bloodline eh. Tapos yung bloodline mo, lahat matitino. Lahat nagtutulungan, lahat healthy, lahat capable, lahat maka-Diyos, lahat walang lamangan. Masarap yun, masarap. Habang tumatanda ka, nare-realize mo yun pala ang pinaka masarap. Siyempre, kaakibat nun, pera. So gusto ko hopefully i-aspire ng anak ko na magkaroon ng maraming anak. Hopefully siya isang babae lang. Siyempre, kahit na sabihin mong binayaan ka ng Diyos ng lahat ng capacity, patience, capabilities, pero kung yung misis mo naman, yung magiging partner niya, isa lang naman din yung kaya o dalawa. Siyempre, whatever, kung ano yung ibigay ng Diyos, di ba? Kaya lang, kung mag-aspire ka lang ba, mangarap ka, para buhayin ko tong ganito kadaming anak, kailangan milyonaryo. O kailangan I am more patient with them kasi lahat to, hindi naman makukuha lahat yung susundin ko. Kailangan I am more fair with them. Kailangan, lahat yun, it will help you become a better person. Meron din naman kasi, hindi lang kasi pera eh. May nakita akong mga tao na mayayaman sila, marami silang anak. And they're well off. Pero, mga walang kwenta yung mga anak nila. Wala nagagawa sa lipunan na mabuti. These people turned out to be selfish bastards. Nakita ko naman, anak siya ng politiko. Tangina yung anak niya, akala mo kung sino doon. Upo ka sa Jollibee, darating yung anak niya, may mga bodyguard, paalisin ka doon. Alis ka dyan. Di ba? Yung mga ganong klaseng tao, mga tae yun. Pangit din naman yun, marami kang pera. Kaya nga nung asawa mo, o kung marami ka mang asawa, kaya nga nilang bigyan ka ng anak na gano'n. Di mo naman napalaki ng tama. Lalaki man yon, magiging edukado man yon, magiging magnanakaw lang sa gobyerno, o magiging ano lang, walang naiisip na good for the society. Diba? Puro ano lang nila, puro laging kailangan ako, kailangan kulang ako. Puro ganun ang utak naman. Diba? So to raise good children, capable children, healthy children, maka-Diyos mga children, so kailangan yung mga magulang nun mainam. Hindi lang financially, hindi lang siya titulado siya, kundi talagang mainam na tao talaga. So I want my child to aspire that kasi sa generation ko nga, mga babae ngayon, puro career driven na, puro ayaw nang mag-anak ng maraming babae. Di ba? Gusto na lang nila ano yung sarili nila. Yung ego ng mga babae ang tataas na, akala mo mga lalaki na, akala mo mga ano na. Gusto nila i-praise sila, gusto nila nakikita sila nag-travel o bumibili ng mamahaling items sa social media o nagpapasexy sa ano. Ganun na mga babae ngayon. So with prayers, I hope yung anak ko makikita niyang babae is someone na hopefully willing na bigyan siya ng maraming anak at kaya nilang buhayin at palakihin ng mabubuting tao. That is one of the dreams na hindi ko nagawa eh. Hindi ko nakaya eh. Hindi ko siya kinaya.
malaking family na nagtutulungan. Yun yung mga umaasenso, yun yung nakaka-build ng generational wealth. Yun yung hindi pa bagsak. Yun yung mga iba yun eh. Kasi nakita ko yung mga galing sa iba-ibang nanay o iba-ibang tatay, kadalasan yun pabagsak. Kahit anong trajectory yung gawin mo doon, kung yun, mga yun, nag-iinggitan, nag-compare sa isa't isa, kahit anong kasinungalingan yung gawin mo ron, babagsak, pababa. Quality of life goes down. Hindi kagaya ng mga talaga nagpundar together, nagmahalan together. Iba yun. And nasa magulang yun. Particularly sa tatay. Kasi direction niya yung masusunod eh. Direction niya yung masusunod eh. So, I hope ma-inspire yung anak ko kung mapapanood niya to someday. I-aspire niya yung maging capable enough, makatagpo ng mabuting partner na hopefully mabigyan siya ng maraming anak na mapapalaki niyang capable and loving and united ng mga tao. Yun pala ang the best dito sa mundong ito. Diba, yung matagal ka ng patay, kung ano man yung pinaghirapan mo, how big o how little yung napundar mo, that legacy and the value of whatever it is and your teachings lives on through those people, through those children, grandchildren. Ganun pala yun. So ako, maybe it's too late for me. Nakakalungkot nga, sabi ng mga manghuhula, may isa pa raw akong anak na pinanganak siya ng 2012. Hindi naman pinaalam sa akin yun. I just hope he's okay. Kasi kung hindi, nakakalungkot. Ako, naalagaan ko yung anak ko, tapos siya, hindi. Sana okay siya. At katang-isip lang naman yan, hindi naman yun factual, pero kung meron man, sana okay siya. Makakakonsensya kung hindi eh. Para lang ako nagpalaki ng katulad ko kung hindi siya okay o yung naging stepfather niya, masamang tao. Putang ina. It will take time eh para alisin ito. It takes time para to unlearn evil things na natutunan mo and to unlearn trauma na kinalakihan mo. Kawawa naman siya, di ba? So mission failed sa akin yun. God bless.